Welcome sa video natin ngayon. Today, ito namang Krell na power amp ang tatalakayin natin. So, meron talaga kayong matutunan dito sa video na to. Dito sa Krell na nag-protect. So, alamin natin kung paano ito ayusin. So, napakadali lang kapag alam mo ito. So ito guys, dito sa Krell na amplifier, before tayo mag-troubleshoot dito sa amplifier board na nag-protect, is ito muna yung una nating pinaka-importanting gawin. Check natin itong kanyang supply sa kanyang preamp. So itong wire na to is positive at negative. Sobrang taas ng voltage nito, aabot hanggang 200 plus, kasi yung negative niya is 100 plus at yung positive niya is 100 plus din. So ngayon, ito yung uunahin natin, since itong channel 1 is yun yung nag-protect. I-compare natin dito sa supply sa channel 2 na active. So ang gawin natin, lagay natin yung tester natin sa volts DC. Yung ating ground is nakakabit sa ground ng amplifier, at itong ating positive is i-tester natin dito sa terminal na to. So make sure na hindi mo talaga mahahawakan yung wire kasi sobrang taas ng voltage, kasi i-power on natin siya. I-tester natin dito sa dalawang voltage dito kung ilan yung ma-reading natin. So sa negative side is meron siyang 156 volts DC. So sa kanyang positive is mababa, meron lang siyang 68
60 to 70 volts. So hindi sila pareho ng supply. So compare natin dito sa board na active kung ilan yung voltage niya. 155 sa negative at 154 din yung sa positive. So almost same lang yung voltage niya dito. So ito guys, sa channel 1 is hindi pareho yung voltage. So posible din tong isang cause bakit nag-protect yung channel 1. So kung hindi mo talaga mini-measure tong voltage dito, kahit ano pang trouble mo doon sa board, sa amplifier, wala ka talagang makikitang problema kasi ang supply ng kanyang preamp is kulang yung kanyang positive side. So nag-protect siya. Ang gawin natin dito, since maraming beses na akong naka-encounter ng ganitong problema, ang kanila kasing positive at saka positive dito sa kabila, off muna natin, at saka yung positive dito at positive dito is iisa lang. Ang problema sa mga CE na version is sobrang liit yung copper na dumadaan dito sa ilalim ng kapasitor na to. So kapag ayusin talaga natin, kailangang tanggalin ito lahat. So sobrang laking trabaho. At yung solution lang naman is dapat itong positive nito is magkapareho ng voltage dito sa positive din. Ang pinakamadaling gawin dito is i-jumper na lang yung positive dito sa wire na to. Lagyan na lang ng jumper papunta directly dito sa wire na to. Kasi kapag tinanggal pa natin to lahat, ganon din lang naman yung proseso. Yung copper na galing dito papunta dito sobrang liit. So yun yung nasusunog. Kaya hindi na pantay yung voltage na nandito sa supply na to. So kapag na-jumper natin siya at na-test natin yung amplifier na active na siya, ibig sabihin goods na yun. So ito yung gagawin natin. I-jumper muna natin. So napakasimple lang yung gagawin. Jumper lang natin tong puro pula. Kasi yung isang positive side dito is kulang sa voltage. So again, uulitin ko, kapag binuksan natin yung ilalim ng capacitor na to, dito nakalagay sa ilalim yung copper na nagko-connecta dito sa dalawang pula. Ang problema sa copper niya, sobrang maliit. Kaya may panahon talaga na masusunog yung copper. So mas mabuti nang dito na lang tayo sa wire magdugtong. Napakadali lang gawin at hindi na kailangan baklasin itong mga kapasitor na to. So ang next natin gagawin ay i-voltage check natin ito kung pareha na ba sila ng voltage dito sa kabila. Lagay natin yung ground sa ground ng amplifier. Yung positive yung gagamitin natin. At iset natin sa volts DC. So ito guys, sobrang delikado po kasi yung voltage dito kasi sobrang taas. Kaya sobrang mag-ingat po tayo sa pag-check dito sa mga terminal na to. 154 volts 154 volts positive. volts 154 volts positive. So parehas na sila ng supply, 154 positive at 154 negative. So sobrang taas po ng voltage dyan. So ang next natin gagawin is ibalik natin yung amplifier at itest natin kung mag-protect pa ba siya.
i-power on na natin para malaman natin kung nag-protect pa ba siya. So yun guys, yung channel 1 hindi na umilaw yung protect. So yun lang yung ginawa natin, is pagdugtungin yung supply sa kanyang preamp kasi kulang yung positive side sa channel 1 kaya nag-protect to. So syempre patugtugin natin kung aandar ba talaga siya kasi wala na siyang protect. So testing natin siyang lagyan ng music. So ngayon guys is umaandar na yung ating Krill amp. So story time muna sa problema ng ganitong amplifier is mahihirapan ka talagang mag-troubleshoot kapag yun yung problema. Sa una kasing na-experience ko sa daming Krill na repair ko, hindi ko pa na-discover yung problema sa kanyang supply sa preamp. Talagang dito ka talaga sa kanyang mainboard mag-troubleshoot kasi nga nag-protect. Pero wala pala talaga dito yung problema. Kaya aabutin ka pa ng ilang linggong tester lahat ng mga parts na nandito, hindi mo mahahanap yung sira kasi wala naman talaga dito sa amplifier. So sa una kong na encounter itong problema na to is napakatagal kong na ayos talaga yung unit kasi dito talaga ako nag-focus sa kanyang board. So ngayon na nalaman na natin na nandun lang pala sa supply sa kanyang preamp, is sobrang dali na lang nating i-troubleshoot. Pero hindi naman lahat ng problema sa Krill is ganito talaga. So yun yung sinasabi ko na first step o yung unang gawin bago i-troubleshoot itong main amplifier is i-tester mo na yung voltage na nandyan papasok sa kanyang preamp. Kasi kapag isang voltage dyan, it's either positive or negative ang hindi tugma sa working voltage na kinakailangan ng board, mag-protect yung amplifier. So, ibig sabihin, hindi siya mag-function ng maayos kasi nakaprotect siya. So, ngayon na nalaman na natin, sobrang dali na lang talaga. Hindi na tayo abutin pa ng kalahating araw para i-trouble to. So ito guys, shout out pala sa ating customer ngayon. Ang Krill pala na to is nakalagay sa board CA25. So ito pa yung Krill na sinaunang Krill talaga. And shout out din sa ating sound system, ang Jorwin Lights and Sounds. So sila yung may-ari ng amplifier na to. Magagamit na rin nila ito sa kanilang mga gig. Kung may natutunan kayo sa video natin ngayon, paki-comment na rin kung ano yung masasabi nyo at yung experience nyo dito sa Krill na amplifier. So same lang sila, halos yung galing sa Krill 8, 16, 20 at 25. Nagkakaroon talaga sila ng ganong klaseng problema. So sa design niya talaga yun yung medyo hindi maayos na pagkagawa itong pag-combine ng dalawang voltage kasi sobrang liit ng copper niya. So yun guys, hanggang sa muli at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pa nating mga video tutorial. Maraming salamat.